O kaya like and share lagi. Siyempre, ito pong channel na ito hindi para sa mga mahihina ang loob. O yung mga masyadong mababait, ayaw ng maingay na vlog. O kung ayaw nyo na maingay na vlog, doon kayo sa sementeryo tumira. At doon naman sa mga bait-baitan dyan, yung mga bait-baitan na ayaw nakakarinig ng mura, ay baka mapunta kayo sa langit-langitan. Hindi po ito ang channel na para sa inyo. Meron pong YouTube channel ang Disneyland. Walang murahan dyan. Dito kasi sa channel natin, syempre, ang pinatatamaan natin dito yung mga buwisit, mga switik, mga animal, mga demonyo, mga magnanakaw, mga hudas, mga barabas, mga hestas, mga sindikato, mga manloloko, at mga putok sa buho. Yan po ang ating binabanatan dito. Alam nga naman, ilambingin pa natin mga buwaka ng shit na yan. Siyempre, gulpihin na natin maaga pa lang. Yun nga lang ang ating kapangyarihan, malayang pagpapahayag. Pwede mo mura-murahin ng mga hayop na yan. Dahil sinisita mo naman sila dahil sa kanilang trabaho, hindi mo naman sila sinisita dahil gusto mo lang. May ginawa silang mali sa bayan, kailangan natin sitahin. Anong gusto nyo? Masahihin pa natin mga hayop na yan? Gulpihin na natin kagad. Hindi ba? Huwag na natin patagalin pa. Anak ng tinapay, oh. O kailangan ganun ang approach natin dahil masyado kang bait-baitan sa mga hayop na yan. Mga magnanakaw naman yan, mga lawbreaker naman ang punyeta na yan. Bakit pa natin pagtatanggol at babaitan pa natin? Hindi nga sila mabait. Sarap ng buhay nila. Tayo nagdidildil na lang ng asin sila. Sarap ng buhay nila. Nagpapasasa sila sa pera ng taong bayan. Tapos ito ang magagawa na lang natin. Murahin na lang mga hayop na yan. Pagbabawal pa. Mga buwisit sila. O hindi ba? O ilan dito sa inyo? Ilan dito sa inyo ang ilagay nyo dyan sa comment section? Ilan dito sa inyo ang talaga namang araw-araw na ginawa ng Diyos? Papasok ka sa trabaho, ang trabaho mo alas 8. Gigising ka ng sobrang aga. Alas 4, gising ka na. Magluluto ka ng iyong ng pagkain. Mas tipid. Magluluto ka kesa bumili ka sa kantin. So magluluto ka na lang. Minsan na niluluto mo madaming kanin. Tapos siguro mga 2 itlog. Tapos pwede na yun. Lagyan mo asin o kaya ketchup. O ganun na siguro yung mga binabaon natin sa hirap ng buhay. Lintik ba naman? Ang mahal ba naman ang presyo ng bilihin ngayon? Meron nga daw murang bigas dyan sa... May murang bigas nga daw dyan sa sa Kadiwa. Putsang inang yan. May kasama ng ulam. Bukbuk. Hindi ba? Ikaw ba naman matutuwa ka niyan? Imagine mo nagpapahirap ka araw-araw. Sige, luto ka. Gising ka alas 4. Habang nagsasaing ka, naliligo ka na. Pagligo mo, matatapos ka 30 minutes, 4:30, luto na rin yung sinaing mo. Magluluto ka na ng 2 hotdog, 2 itlog. Lalagay mo, isasapaw mo na yan sa kanin mo. Pagkatapos magbibihis ka na, matatapos ka mga alas 5. Alas 5, lalabas ka na, Lalabas ka na, pipila ka na ngayon sa tricycle, sa jeep, papunta ka ng EDSA. Pagpunta mo ng EDSA, sasakay ka sa MRT. Kung hindi man, pagkataas-taas ng papanikin mong hagdan para makarating ka lang dyan sa EDSA carousel. So mga ganyang oras. O kaya kung hindi naman, medyo minalas-malas ka, inabot ka na ng mga rush hour sa kalsada. Ngayon pa naman, alas 6 ng umaga, rush hour na. Ngayon, ganun kaaga yung inilalaan mo para lang ikaw makarating ka sa trabaho mo ng alas 8, tama? Alas 4 hanggang alas 8, so may 4 na oras nang nasayang sa buhay mo. Pauwi mo, ganun din, mga bossing. Pag uwi mo, ganun din. Pagkatapos, halimbawa, ang labas mo alas 5. 4:58, nakaabang na yung kamay mo. Pagtungtong ng alas 5, puta, nagkakarirahan na kayo niyan sa elevator. Pagbaba ng elevator, nagkakarirahan na kayo papunta dun sa sakayan. Pagdating dun sa sakayan, putang ina, dami-dami nyo na.
Parehas pa din ang dadanasin mo. Ilang oras kang mag-aantay ng sasakyan. Tapos madadali ka ng traffic. Kung ikaw ay may sariling sasakyan, madadali ka ng traffic. Kung ikaw naman ay walang sariling sasakyan, madadali ka ng pagkahaba-habang pila. Samot-saring putok ang aabutin mo. Oo, talaga naman mangangamoy sibuyas ka sa mga katabi mo. Kahit anong linis mo sa katawan, pag sumakay ka sa public transport dito sa Pilipinas, mangangamoy baktul ka talaga. Oo, talaga naman lahat ng amoy ng mga kasama mo, magpapalitan nga kayo ng amoy Dahil sa sobrang sikip ng MRT, sobrang sikip ng bus, kasi nga bulok yung transportation, public transport natin dito sa Pilipinas. O ngayon, ayan yung araw-araw na dinadanas natin mga partner. Araw-araw yan. 5 days a week. Lunes hanggang Biyernes, kapag minalas-malas ka at may pasok ka ng Sabado, Lunes hanggang Sabado, ganito yung sitwasyon mo. O, hindi ba? Minsan, natatai ka na, ibak ka na, putang inang yan. Talaga namang kinikiliti na yung talampakan mo dahil lumalabas na yung, alam mo yun, gumagano na sa tumbong mo yung ebak mo. Dahil medyo naparami ka ng kain na tanghalian. Hindi ka man makahinto. Hindi ka man, wala kang pag-asang makaano. Yun ang pinakamalaking problema ng bayang Pilipinas. Oo, yung taing-tay ka na tapos ang layo-layo mo pa sa bahay dahil na-traffic ka sa EDSA. So ngayon, mapapatingin ka doon sa fast lane or yung bus lane. Pucha, papasok ba ako dito? O hindi. Yung iba, pumapasok doon, matindi ang ano doon. Matindi ang multahan dyan. 5,000 piso sa umpisa. Yung pangalawa, parang 30,000 na yata. Tapos, pwede ka pang matanggalan ng lisensya. So, ikaw na nagbabayad ka ng buwis at hirap na hirap ka sa buhay, you cannot afford to take your chances dyan sa bus lane na yan or emergency lane na yan. Kasi nga, masyadong malaki yung mawawala sa'yo. So, di ba nang mautot ka ng may kasamang tsokolate sa salawal mo, sa sobrang traffic, wala ka nang magagawa. Yun na talaga ang ano natin. Yun na talaga ang kumbaga sinasapit natin sa buhay natin, kapalaran. Alam mo, may mga kaibigan nga ako, may mga dala na silang mga bote sa kanilang mga kotse. Nakakadiri, pero ganun talaga. May dala na silang mga, yung iba nga na mga kakilala ko, may nagda-diaper na. Antakin mo dati, nagda-diaper, mga bata lang. Hindi, ngayon pati matanda nagda-diaper na. Bakit? Kasi nga minsan, hindi unpredictable talaga. Ang traffic, minsan talaga ihing-ihi ka na, medyo naparami ka ng may nanlibre sa opisina ng soft drinks, sinamantalan mo, minsan lang may libre, uminom ka ng marami, so naiihi ka na. Ano mo, ito ang hirap na dinadanas natin. Tayong mga taxpayers, ganito yung dinadanas natin. Tayong mga middle class, wala tayong ayuda. Wala ang programa para sa atin. Pero karamihan ng buwis, tayo nagbabayad. O tapos ito, yung mga opisyal ng gobyerno. O yung mga opisyal ng gobyerno, sila na yung mga pasahod natin. Ang sasarap na ng buhay ng mga putang ina. May mga bodyguard ng mga putang ina, may mga hagad pa. Sandamukal pa yung kanilang mga kasama sa binubuntutan sila. Akala mo naman, putang mga artistang mga hayop, ayaw matraffic. Samantalang tayo, araw-araw, dumadaan tayo sa traffic. Diba? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya na tayong mga nagpapakasipag araw-araw para mairaos ang buhay, wala tayong ginhawang nakukuha. Tapos makikita mo, may mga blinker, may mga wangwang, putang inang yan. Pagka hindi sila dumaan dyan sa hayop na bus lane na yan, pag dumaan yan dyan sa EDSA na yan, putang ina, or ano ka, obligado kang tumabi. Galit pang mga hinayupak na yan.
So hindi pa sila na hindi pa sila nakontento doon sa kapangyarihan nila na ganyan. Putya, dumaan pa sila doon sa pinagbabawal na daan. Tangina, ito pa ang pinakamasaklap. Ang pinakamasaklap, yung mga lumalabag sa batas, ang yayabang. Putang inang yan, mga pulis pa naman. Diba? Hindi ka ba naman talaga iinit ang ulo mo niyan? Ikaw araw-araw na ginawa ng Diyos, bawal ka dun. Kahit anong emergency mo, putang ina. Sir, kailangan ko na kasing makauwi yung misis ko. Nakailang miss call na. Hindi ko nasagot. Patay ako, kailangan ko nang makauwi talaga. Bahala ka sa buhay mo. Diba, limbugbugin ka ng asawa mo. O hindi ba? Hindi ka ba naman talaga iinit ang ulo mo ng ganyan? Sila pang mga nasa kapangyarihan, sila pa ang mga talaga namang lumalabag sa batas. Tapos ang lilinis ng mga putang ina nito. Ang yayabang ng mga punyetang ito na bumaba daw ang crime rate sa Pilipinas. Tapos ang mga Duterte daw ay ganito, ay ganyan. Tapos ito, kasimple-simpleng batas pagtrapiko. Huwag dumaan doon. Pucha, dumaan pa din doon. Tapos ito pa masaklap. Sila pa yung mayabang. Napakakakapal ng mga pagmumukha nyo sa totoo lang. Maraming mga matitigas ang mukha pero ibang-iba ang tigas ng mukha ninyo. O lalo na itong si General Marbil na ano pa naman din. In-extend ka na nga lang, gumawa ka pa ng kahayupan at hindi lang dyan, hindi lang sa kahayupan na ginawa niya. Ang matindi dito, kung papaano nila mga partner at mga bossing ipagtatakpan yung mga issue. Pero simulan muna natin dito sa pagkakahuli sa kanya para inyong maintindihan kung ano ang pinaghuhugutan natin. Ipinaliwanag ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may kasunduan ng Pambansang Pulisya at Department of Transportation o DOTR. Anak ng putang ina. So, kay Marbil, meron silang kasunduan na pwede daw siyang dumaan doon. Putang ina, kalinaw-linaw. Ang linaw-linaw ng rules dyan. Putang ina niyan. Mantakin mo, simpleng rules sa busway, hindi mo alam, Marbil. Ganyang kakabobo. Hindi mo gets, hindi mo alam yan. Alam mo, dapat hinuhuli ka ni Torre. General Torre, dapat hulihin mo to eh. Kriminal eh. Kriminal ang utak. Mali na yung ginawa mo, imbis na mag-apologize ka. Imbis na sana magsabi ka sa mga mamamayang Pilipino na sorry, talagang nagkamali lang, na mali ng kabig, napunta kami doon, so hindi na may makalabas. Kaya sorry, hindi na mauulit. Imbis na sana ganun, putang ina, yung krimen, i-justify mo pa. Yung nakaraan, sinabi mo na din na yung droga daw, hindi naman daw lahat na nagdodroga, adik. Yung iba daw nagdodroga, nag-overtime lang. Anak ng tinapay, krimen na. Ginagawa mo pang tama. Eto, mali na. Ginagawa mo pang tama. Anong klaseng pulis ka? Itong pinakamasaklap sa lahat, Highway Patrol Group. HPG chief ka bago ka maging PNP chief. Ikaw ang pinuno ng Highway Patrol Group diyan sa Krami. Kayo ay yung mga dapat ang nakakaalam sa mga traffic rules, batas. Yung mga pinatutupad ng LTO, DOTR, kayo yung dapat na nag-i-enforce bilang kayo yung mga Highway Patrol Group. Kayo nagbabantay ng mga lumalabag na mga Pilipino dyan sa mga highway natin. Tapos ikaw pa mismo ang lalabag, tas ang pinakamasaklap, hayop ka. Sinasabi na nga ng lahat na mali ka. Sinabi na nga noong MMDA na mali, bawal kayo dito. Sinabi na nga ni DILG Secretary na bawal ka dyan. Sinabi na din ng DOTR na bawal ka dyan. Pero puta, pinagtatanggol mo pa yung sarili mo na may memorandum kayo, mga gago kayo. Tingnan nyo. Meron daw silang memo. Ang linaw, ang sabi ng DOTR,
Ang pwede lang dumaan sa bus lane, Presidente, Vice President, Supreme Court Justice, Senate President, at saka yung Speaker of the House. Bumbero, ambulansya, walang nakalagay doon na PNP chief, hayop ka. Anong sinasabi mong may memorandum kayo, meron kayo? Totoo na dumadaan kayo dyan, marami akong nakikita. Pero ang sinasabi dyan, pagdadaan kayo, dahil nga hindi kayo pwede, you coordinate with them. Daan kami ha. May emergency lang si PNP chief, daan kami dyan ha. Malilate na kasi kami. O, humihingi kayo ng, ng koordinasyon or nakikipag-coordinate kayo. But this time, bigla nyo nang naisip na parang kayo may-ari ng EDSA, mga hayop kayo. Mantakin mo, nahuli dyan congressman, nahuli dyan senador, nahuli dyan pati si Pacquiao, nahuli dyan pati si Chavit. Na lahat sila nagmulta, tapos ikaw above the law kang hayop ka. Di ka nahiya sa sarili mo, Marbil? Na maaaring gamitin ng mga pulis ang busway sa oras ng emergency. Putang na, anong emergency mo? Mantakin mo ang emergency nitong gunggong na ito. Ang emergency niya, may meeting daw sila. Putang ina, hindi emergency ang meeting, tanga. Ang emergency, yung mamamatay ka na, ganyan. Nasagasaan ka. Ang emergency, yung pupuntahan mo, may nagbabarilan doon, kailangan... Wala eh. Walang emergency sa malilate ka na sa meeting, putang ina mo. Tarantado. Kung may meeting ka pala sa oras na yan, edi sana umalis ka ng mas maaga. O kaya hindi mo na pinuntahan yung kulasisi mo kung meron man. Sana focus kayo dun sa schedule ninyo. Hindi ka pa natuwa, may hagad ka na. Dumaan pa kayo dun sa pinagbabawal na kalsada. Tangina, kaya walang kaunlad-unlad sa bayan natin Pilipinas eh. Gusto nyo sumunod yung mga tao sa batas, tapos kayo yung batas ginagawa nyo ng tanga. Dapat sa inyo, mawala na kayo sa posisyon talaga eh. Tapos pati mga pensyon nyo dapat mawala dahil mga mapang-abuso kayong mga hinayupak kayo eh. Ito'y matapos mahuli ang isang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Martes, February 25. Bagamat hindi ito Martes, imaginein mo ha. Imaginein mo, it's not even super traffic that time. Why? It's a holiday. Hindi na masyadong traffic yan kasi yung araw na yan, umalis din ako yan, ang aga kong umalis. I have an appointment because I have a speaking engagement in Bulacan. Ang speaking engagement ko, 9:30, 10 o'clock. I left the house at 6. Dahil alam ko na matraffic. Tapos ikaw, putya malilate ka lang sa meeting mo, baka meet up nyo. Sino ba ka-meeting mo? Na sobrang importante para hindi ka pwedeng mahuli. Tsaka besides, meron kang helicopter may PNP helicopter kayo, di ba? Dalawa pa nga yung palipad-lipad dun sa Davao, di ba? O bakit hindi ka nag-helicopter, nagmamadali ka naman pala, pwede ka naman lumipad. Oh. Tapos, dito sa sasakyan na to, nandiyan ka daw sa loob. Ba't hindi mo pinakita mukha mo? Bakit? May kasama kang boyfriend mo? Nakakaawa yung mga pinag-uutusan yung lumabag ng batas. O kasi may mga radyo yan eh. May mga radyo yung nakamotor at saka yung driver ng sasakyan niya. O, ano mo na yan? Pasok mo na dyan. Sa may bus lane. Pasok mo. Siyempre, pasok ka naman sila lahat doon. Putang ina, bawal pala. Imaginein mo, ang lisensyang kinuha. Doon sa wala namang kasalanan. O, ikaw na hepe, dapat ikaw ang tinatanggalan ng lisensya dahil wala kang modo sa batas trapiko eh. Vehicle, sinabi ng general na may escort naman ito mula sa Highway Patrol Group at kapal ng mukha. Kayong tatlong itlog. Utang ina nyo, mga mali-mali na nga yung ginawa nyo, pinagtatanggol nyo pa eh. Mga gunggong kayo talaga eh, lalo na to si Pahardo, tsaka itong si Kalbo. Parang sila pa yung galit eh, nagagalit pa sila doon sa MMDA. Sinasabi pa nila doon sa, hindi mo na dapat ipangalandakan pa sa buong mundo kung sino yung hinuhuli mo.
Putang ina, kung ganito kataas na posisyon tapos lumabag sa batas, dapat talaga pinangangalandakan sa publiko para hindi tularan. Ang ina nyo, mali na nga kayo eh. Mali na kayo eh. Kayo pa yung kayo pa yung galit. Kakapal naman ang mga mukha nyo. Hindi nyo deserve yung mga uniforme nyo. Hindi nyo deserve ang pera ng taong bayan. Nag-training kayo naturingan, mga kriminal kayo. Madali para sa isang operasyon. Hiniling din ng PNP sa DOTR na huwag nang i-publicize ang plate numbers ng mga nahuhuling sasakyan. Bakit? Bakit? Huwag i-publicize, nahihiya kayo. Pero putang ina nyo, noong si Pastor Apollo Kibuloy, hinihiya nyo, yung buong mukha niya, 10 ng mga kasamahan niya, hindi naka-blurred, pinapakita nyo. Hindi pa naman sila mga kriminal. May mga kaso pa lang naman sila, mga bailable pa. Pero kung ipangalandakan nyo yung mga mukha nila, hindi pa sila guilty beyond reasonable doubt, ganun-ganun na lang. Tapos pag lumabag kayo sa batas, yung mga plate number nyo, ayaw nyong ipakita. Bakit? Putang ina nyo. Diyos ba kayo sa Pilipinas? Kakapal naman ang mukha nyo. Dapat nga lalo kayong hiyain eh. Dapat nga kapag kaganyan, mga congressman, mayor, mga halal ng bayan, puta mantakin mo, pinapasweldo kayo ng tao para lumabag kayo sa batas. Tapos yung nagpapasweldo sa inyo, puta hinaharas-haras nyo lang. Mga buwisit kayo. Para sa seguridad. That's on duty. And that's there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation and May operation kayo with SILG. Sinabi na mismo ni SILG na hindi niya sinabing lumabag ka sa batas, makarating ka lang sa akin. Meron tayong meeting, yes. Pero wala akong inutos sa'yo na lumabag ka sa batas kasi nga dapat sumusunod ka sa batas eh. Oo, so, putang ina, may meeting ka lang kay SILG? Importante, emergency na yan? Bakit lips to lips ba kayong dalawa? Magchuchuk-tsakan ba kayong dalawa? Sobrang emergency naman yan. Na kailangan makarating mo ron kagad. Kung meeting yan, aantayin ka kung importanteng tao ka. Tsaka dapat may disiplina ka. Sundalo, pulis ka pa naman. Dapat lagi kang on time. And in order for you on time, you should leave early, tanga. And SL Junes announced kung ano yung nangyari and we are happy. Maganda yung nangyari na resolve last night na operation. Wala kaming paki sa operation nyo, putang ina nyo. Ang problema natin dito, lumabag ka sa batas, gago. Anong meron kasi kaming emergency kahapon. Ngayon, na-resolve ba namin yung emergency? Ang galing-galing namin. Putang ina nyo. Kahit hindi nyo ma-resolve ba yung emergency nyo, mga ulul kayo. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin dito, putang ina nakapakayayabang nyo, na parang lagi na lang kayo ang tama sa batas. Kahit lumabag na kayo sa batas, kayo pa rin ang tama sa batas, mga hinayupak. Gago, nilaglag ka na ni Nilaglag ka na ni SILG, kaya nga niya pinapatawag ka para magkausap kayong dalawa. Dahil nakakahiya ka bilang isang general, wala kang bayag para at least man lang harapin mo yung violation mo. Ibigay mo man lang sana yung lisensya mo, hayop ka. Dahil lumabag ka naman sa batas, animal ka. O edi sana yun man lang sana na itulong mo sa bayan, magbayad ka man lang sana ng multa. Kahit taxpayers money pambabayad mo dyan, buwisit ka. We are happy. Maganda yun nangyari na resolve last night. Ulul! Yan to, gagawa ka lang ng istorya parang dahil dun sa ginawa mong yun, na-resolve nyo yung problema kahapon. It doesn't change the fact that you break the law. That you broke a law dito sa Metro Manila, which is bawal kang dumaan doon, hindi ka karapat-dapat doon, hindi ka Diyos, hindi ka presidente, hindi ka vice president, hindi ka importanteng tao. Kahit maglaho ka sa Pilipinas ngayon din, wala maghahanap sa'yo. The SLG will announce kung ano po yung nangyari and we're happy po. Maganda po yung nangyari na resolve last night na operations po natin. Gago, na-resolve operations. Hindi mo nga na-resolve to, na-resolve yung operations nyo, ulul.
Kapal ng mukha mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.